Isang matandang naglalako ng mga halamang gamot ang payapang naglalakad sa bangketa. Bit-bit ang isang kaing na puno ng mga bote ng mga inuming gawa niya mismo. Bigla siyang tinawag ng isang tiwaling pulis na kasalukuyang nagsasagawa ng isang illegal na checkpoint. Humingi ang pulis ng isa sa kanyang mga paninda. Ngunit nang magalang na humingi ng bayad na 20 piso ang matanda, hindi pera ang kanyang natanggap, kundi panlalait, sipa, at ang kanyang mga bote ng halamang gamot ay sinirang lahat hanggang sa magkapira-piraso. Ngunit hindi nagtagal, bumangon ang matanda at pinagsasapak ang bawat isa sa mga tiwaling pulis na iyon gamit ang mga kilos na mabilis, kalmado at nakamamatay. Sino nga ba talaga ang matandang ito? Ano ang buong kwento niya? Halina't pakinggan natin ng sama-sama. Dahan-dahang dumating ang umaga, dala ang manipis na hamog na nakadikit pa sa mga dahon sa gilid ng kalsada. Sa isang sulok ng isang payapang barangay sa Tondo, si Lola Elena ay gising na mula pa noong tumunog ang kampana ng simbahan para sa madaling araw na misa. Kahit na 65 taong gulang na, hindi nagrereklamo ang kanyang katawan. Bumangon siya mula sa kanyang papag, inayos ang kumot, at nagtungo sa maliit na kusinang laging amoy mga pampalasa. Doon, ang mga bote ng herbal na inumin na inihanda niya kagabi ay handa ng salubungin ang araw. Napangiti siya ng bahagya, naaalala ang bili ng kanyang yumaong asawa. Ang tunay na malusog ay ang nagbibigay, hindi ang naghihintay lang na bigyan. Madalas na siyang pinatitigil ng kanyang mga anak. Inay, retirado na kayo, bakit kailangan pa ninyong maglako? Ngunit umiiling lamang si Lola Elena. Ang paglalako ay ehersisyo, anak. Kung hihinto ako, doon ako manghihina. Hindi siya kapos sa pera, ngunit hindi niya kailanman naramdaman na sapat na ang umupo lamang sa beranda at maghintay sa paglipas ng panahon. Bawat araw ay isang pagkakataon upang kumilos, magbahagi at maramdamang buhay siya. Sa mahinahong pagkilos, inayos niya ang mga bote sa loob ng kaing na yari sa yantok, na ilang dekada nang kasama niya sa kanyang mga paglalakbay. Sa labas, tumilaok ang mga manok at hinaplos ng hangin ng umaga ang kanyang mukha na puno ng kulubot, ngunit may kapayapaan. Huminga siya ng malalim, saka humakbang palabas, handa nang harapin ang araw. Gaya ng dati, naglakad si Lola Elena sa mga makikitid na eskinita nang may matatag na mga hakbang. Ang kanyang simpleng duster ay malinis, ang kanyang tapis na luma ay hindi lukot, at ang puting buhok niyang nakapusod ay mahigpit ang pagkakatali. Wala siyang suot na alahas, maliban sa isang maliit na kwintas na gawa sa buto ng sampalok, regalo mula sa kanyang apo na nakatira sa probinsya. Sa kanyang balikat, ang kaing ng mga inumin ay marahang gumagalaw kasabay ng kanyang mga hakbang. Ang mga bote ay marahang nag-umpugan, parang isang maliit na musikang siya lamang ang nakakaintindi ng kahulugan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag, laging pinagmamasdan ang paligid. Ilang kapitbahay ang bumati sa kanya mula sa kanilang mga bakuran. Lola Elena, may apo ba kayo ng tawa-tawa ngayon? Tumango siya habang nakangiti. Meron, ineng. Pwede mong daanan sa tapat ng tindahan ni Mang Cardo mamaya. Hindi siya kailanman nagmamadali, ngunit hindi rin nahuhuli. Bawat bahay na kanyang dinaraanan ay may iniingatang alaala. Mayroong dating may sakit na gumaling dahil sa kanyang mga gamot. Mayroon namang ngayon ay lola na rin tulad niya. Para sa kanya, ang kanyang mga paninda ay hindi lamang inumin, kundi isang tulay sa pagitan ng puso at pag-asa. Kahit na nasa dapit hapon na ng kanyang buhay, nararamdaman niyang may tungkulin pa siyang pangalagaan ang tradisyon, alagaan ang kalusugan ng mga tao, at ituro na ang edad ay hindi hadlang para gumawa ng mabuti. Ang kanyang mga hakbang ay palayo ng palayo, ang mga kalsada ay pasikip ng pasikip, ngunit ang kanyang kapanatagan ay hindi kailanman natitinag. Dahil alam niyang bawat hakbang niya ay isang tahimik na panalangin sinasagot ng langit. Ipinagpatuloy ni Lola Elena ang kanyang paglalakbay sa mga eskinita na lalong dumadami ang tao. Ang araw ay nagsimula ng tumaas. Ang sinag nito ay sumisilip sa pagitan ng mga bubong ng bahay at mga mayayabong na puno. Naglakad siya ng walang pagmamadali. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng alampay na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang katawan ay hindi na nga bata, ngunit ang kanyang tuwid na tindig at regular na paghinga ay nagpapakita ng disiplinang hindi kailanman kumukupas.
hindi siya nagrereklamo sa init o pagod. Para sa kanya, iyon ay natural na bahagi lamang ng isang araw na pinamumuhay ng may katapatan. Sa buong daan, ang amoy ng mga halamang gamot mula sa kanyang mga bote ay bahagyang naaamoy, inaanyayahan ang mga residente na kilala na siya na lumabas at bumili. Ilang maliliit na bata ang tumakbo palapit. "Lola, may dala po kayong lagundi ngayon?" Mahina siyang tumawa. "Meron, apo. Pero huwag kalimutang maghugas muna ng kamay, ha?" Ang kanyang ngiti ay mainit, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit sa likod nito ay may isang lakas na hindi nakikita. Isang lakas na isinilang mula sa dekada ng pamumuhay na may prinsipyo. Naniniwala siyang ang isang aktibong katawan ang susi sa mahabang buhay, at ang paglalako ng mga herbal na inumin ang kanyang ehersisyo mula nang magretiro. Walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang nakaraan na puno ng disiplinang militar, at hindi niya kailanman ninais na malaman ito ng mga tao, dahil ngayon, gusto lamang niyang makilala bilang isang tapat na maglalako. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang puso ay kalmado, at ang araw ay mahaba pa. Habang dumadaan sa dulo ng eskinita, binati ni Lola Elena ang isang ina na may kargang sanggol. "Nakainom ka na ba ng tsaan ng sambong, Ineng?" tanong niya habang nag-aalok ng isang maliit na bote. Tumango ang ina. "Opo, Nay. Salamat po, medyo gumaan ang pakiramdam ko." Inilagay ni Lola Elena ang bote sa kamay ng ina. "Libre na ito ngayon. Inuubo ang anak mo, ingatan mo ang iyong kalusugan. Huwag kang magkakasakit." Sino ang mag-aalaga sa kanya? Ang mga mata ng ina ay namasa, ngunit si Lola Elena ay nakalakad na palayo bago pa man masabi ang pasasalamat. Para sa kanya, ang pinakamagandang ganti ay hindi sa salita, kundi sa ngiti ng ginhawa ng taong natulungan. Hindi siya kailanman nagtakda ng matigas na presyo. Minsan, 20 piso, minsan ay walang bayad. Ang mahalaga ay mainom ang gamot at maramdaman ang benepisyo nito. Alam ng mga residente na si Lola Elena ay hindi isang ordinaryong maglalako. Dumadating siya hindi lamang dala ang kanyang mga paninda, kundi pati na rin ang kapayapaan. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng pakiramdam ng seguridad, tulad ng malamig na hangin sa tanghaling tapat. At sa araw na ito, kahit hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa dulo ng daan, patuloy siyang naglakad. Dahil ang paghinto ay nangangahulugang paghinto sa pamumuhay. Kahit na puti na ang kanyang buhok at ang kanyang balat ay puno na ng mga guhit ng panahon, ang katawan ni Lola Elena ay hindi kailanman sumuko sa edad. Bawat kalamnan, bawat kasukasuan, maging ang kanyang regular na paghinga ay bunga ng mga gawi na inalagaan niya mula pa noong kabataan. Gumigising siya bago sumikat ang araw, umiinom ng maligamam na tubig na may katas ng kalamansi, at pagkatapos ay gumagawa ng magaang na pag-uunat sa bakuran. Walang modernong kagamitan, walang personal na tagapagsanay, tanging disiplina at paniniwala na ang katawan ay dapat patuloy na igalaw. Ang paglalakad sa buong barangay habang bitbit ang kanyang mga paninda ay hindi isang pabigat, kundi isang pisikal na pagsasanay at pagsasanay sa pasensya. Hindi niya kailangan ang gift o treadmill. Ang mga bangketa ng lungsod at ang mga kalsada ng komunidad ay sapat na bilang kanyang lugar ng pagsasanay. Minsan, nagrereklamo ang kanyang anak, "Inay, may mga delivery service na po ngayon, pwede niyo namang ipadala na lang yan sa API." Ngunit mumingiti lamang si Lola Elena. "Kung hindi ko sila makikita ng personal, paano ko malalaman kung talagang malusog sila?" Para sa kanya, ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi pati na rin sa mainit at tapat na koneksyon ng tao. Para kay Lola Elena, ang paglalako ay higit pa sa isang rutina. Ito ay isang anyo ng serbisyong panlipunan na hindi niya kailanman binibigkas sa salita. Bawat bote na kanyang ginagawa, nilalagyan niya ng tahimik na panalangin na sana ay bigyan ng kagalingan ang iinom nito. Hindi siya naniniwala sa mga instant na gamot na umaasa sa kemikal. Naniniwala siya sa mga ugat, dahon at panahon. 3 bagay na nagturo sa kanya ng pasensya. Hindi niya kailanman binibilang ang kita at lugi sa numero, kundi sa pakiramdam. Nagdala ba ng ginhawa ang kanyang paninda? Bumiti ba kinabukasan ang uminom nito? Kung itinuturing niyang matagumpay ang araw na iyon. Hindi katakataka na laging inaabangan siya ng mga residente, hindi dahil mura ang kanyang mga produkto, kundi dahil ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapanatagan.
Maging sa kanyang katandaan, hindi niya kailanman naramdamang mahina siya. Dahil alam niyang hanggat kaya pa niyang maglakad at magbigay, kailangan pa rin siya. At para sa isang taong dating lihim na naglingkod sa bayan, iyon ang pinakamataas na parangal. Sinimulan ng palitan ng tanghali ang lamig ng umaga, ang aspalto sa kalsada ay nagsimula ng magpakita ng init at ang hangin ay parang mas mabigat. Ngunit hindi huminto si Lola Elena. Alam niyang habang tumatagal, mas maraming ina ang nangangailangan ng kanyang mga inumin para palakasin ang katawan matapos ang maghapong trabaho. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang sentido gamit ang dulo ng alampay at uminom ng tubig mula sa maliit na boteng lagi niyang dala. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular. Ang kanyang mga hakbang ay hindi natitinag. Para sa kanya, ang panahon ay hindi isang dahilan, kundi bahagi lamang ng ritmo ng kalikasan na dapat harapin ng may kapayapaan. Hindi man lang siya nagdala ng payong dahil naniniwala siyang ang katawan na sanay sa init ay magiging mas malakas sa pagharap sa mga pagbabago. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga busina at ugong ng mga makina ay nagsimula ng marinig ng mas malinaw. Ang lungsod ay nagsimula ng magising ng tuluyan at alam ni Lola Elena na ang kanyang araw ay hindi pa tapos. Habang tumatawid sa isang pangunahing interseksyon, napansin ng kanyang mga mata ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa harap ng lumang palengke, mayroong isang pulutong na mga tao, hindi mga mamimili, hindi mga nagtitinda. Ngunit mga residente na huminto sa kalsada, ang kanilang mga mukha ay balisa. Ang mga sasakyan ay huminto sa magkakasunod na linya. Ang mga motorsiklo ay nakapila ng mahaba. Lahat ay naghihintay ng isang bagay. Kumunot ang noo ni Lola Elena. Alam niya ang mga senyales na iyon. May checkpoint. Ngunit hindi isang ordinaryong checkpoint. Ang kapaligiran ay tensyonado. May takot sa mga mukha ng mga tao. Nakita niya ang isang matangkad at malaking lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada na may mayabang na kilos, nag-uutos sa kung saan-saan na parang isang maliit na hari. Hindi kilala ni Lola Elena kung sino siya, ngunit ang kanyang dating instinct ay agad na bumulong, mag-ingat ka. Ayaw niyang makipag-away, lalo na sa ganitong edad. Kaya't bahagyan niyang binago ang kanyang direksyon, piniling maglakad sa mas tahimik na bangketa, palayo sa gitna ng kaguluhan. Nais lamang niyang dumaan, hindi makialam. Ngunit ang tadhana, gaya ng dati, ay may sariling plano. At sa araw na ito, ang bangketang iyon ay magiging isang entablado ng hustisyang hindi inaasahan. Sa gitna ng abalang kalsada, isang hindi pangkaraniwang tanawin ang makikita. Ang mga sasakyan at motorsiklo ay nakahinto, hindi dahil sa trapiko, kundi dahil sa pilitang pinahinto ng isang grupo ng mga taong nakauniporme. Hindi sila mga ordinaryong opisyal. Ang kanilang mga kilos ay magaspang, ang kanilang mga boses ay pasigaw. Ang kanilang mga tingin ay tila naghahanap ng mali. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang figura na pinakakapansin-pansin, matangkad, malaki ang katawan, na may dibdib na nakausli at isang mayabang na mukhang nagsasabing, "Ako ay higit sa batas." Ang pangalan niya ay Acosta. Nakatayo siya sa harap ng isang mesang tiklupin na basta na lang inilagay sa gitna ng bangketa. Ang kanyang kanang paa ay nakapatong sa isang upuan na parang siya ang hari ng kalsada na hindi nangangailangan ng pahintulot ng sinuman. Sa kanyang baywang, nakasabit ang isang batuta, ngunit walang kasamang disiplina. Tanging kayabangan lamang ang umaapaw. Si Acosta ay hindi lamang isang tiwaling opisyal. Siya ay isang simbolo ng pag-abuso sa kapangyarihan na lumalago sa katahimikan. Hindi niya sinusuri ang mga dokumento ayon sa tamang proseso, kundi sa pamamagitan ng pananakot. Bawat motorista na sa tingin niya ay may mali ay agad na sinisigawan. Minsan, sinisipa pa ang motorsiklo ng walang babala. Ang mga hindi makapagbayad ng biglaang multa ay sa pilitang pinapatabi at ipinapahiya sa publiko. Ang kanyang 5 tauhan, na may mga mababangis na mukha, ay nakatayo sa paligid niya, handang kalagkarin ang sinumang maglakas loob na magprotesta. Hindi sila nagdadala ng mga opisyal na resibo, walang pirma, walang ebidensya, tanging pera lamang ang kanilang hinihingi. Alam ng mga tao na iyon ay hindi isang tunay na checkpoint, kundi isang pangingikil na nagbabalak kayong tungkulin. Ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita. Lahat ay tahimik, nakayuko, umaasang makakalusot agad mula sa kanilang mga kamay.
Sa likod ng mga takot na mukha na iyon, mayroon lamang isang pag-asa. Sana ay lumipas ang araw na ito nang walang insidente. Ngunit hindi pa nila alam, ang insidenteng iyon ay dahan-dahang naglalakad mula sa direksyon ng bangketa, dala ang mga bote ng herbal na inumin at isang payapang tingin na handang yugyugin ang lahat. Si Acosta ay hindi talaga isang tagapagpatupad ng batas. Ginagamit lamang niya ang kanyang uniforme upang pagtakpan ang kanyang masamang intensyon. Araw-araw, siya at ang kanyang mga tauhan ay nagsasagawa ng mga peking checkpoint sa mga estratehikong lugar, sinasamantala ang takot ng mga tao upang kumita. Wala siyang pakialam sa mga patakaran, wala siyang pakialam sa hustisya. Ang mahalaga ay puno ang kanyang bulsa at nararamdaman niya ang kanyang kapangyarihan. Nang makita niya ang isang motorista na bahagyang tabingi ang helmet, agad siyang sumigaw. "Hoy, hindi ka ba marunong magbasa ng patakaran, ha?" Nang hindi naghihintay ng sagot, sinipa niya ang gulong sa harap ng motorsiklo hanggang sa umingit ito ng malakas. Ang driver ay tanging nakatayo lamang ng tahimik. Nanginginig ang kanyang katawan, pinipigilan ang galit na hindi niya mailabas. Tumawa si Acosta at tinapik ang balikat ng kanyang tauhan na parang may ginawa siyang kabayanihan. Sa kanyang mga mata, ang mga tao ay hindi mga mamamayan na dapat protektahan, kundi mga target na maaaring kikilan. Noong araw na iyon, gaya ng dati, nakaupo siya sa kanyang upuan habang hawak ang isang bote ng energy drink. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit hindi nito nabawasan ang kanyang kayabangan. Sa tuwing may dumadaan, naniningkit ang kanyang mga mata, naghahanap ng butas upang manakot. Wala siyang pakialam kahit sa mga buntis o matatanda. Lahat ay tinatrato niya ng pareho, bilang pinagkukunan ng mabilis na pera. Ang kanyang mga tauhan ay nakapalibot sa lugar, binabantayan ang sinumang maglakas loob na maglabas ng cellphone o tumitig ng matagal. Ang kapaligiran ay napakatensyonado. Tila pati ang hangin ay huminto sa paggalaw. Walang nangahas magsalita, walang nangahas umalis. Lahat ay nakulong sa bitag ng takot na binuo ng ilang taong umaabuso sa kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito, mula sa tahimik na bangketa, lumitaw ang isang matandang babae na may dalang kaing ng mga herbal na inumin, kalmado, tuwid, at walang kamalay-malay na ang kanyang mga hakbang sa araw na iyon ay magbabago ng lahat. Nang makita ang pulutong at ang tensyonadong kapaligiran sa interseksyon, agad na nagpasya si Lola Elena na huwag sumuong sa panganib. Alam na alam niya ang ganitong uri ng checkpoint. Hindi ito opisyal na pagsusuri, kundi isang paraan upang maghanap ng mali para sa pera. Nang may kapayapaan, inilipat niya ang kanyang mga hakbang sa bangketa sa kaliwang bahagi ng kalsada, palayo sa pulutong at sa mga sasakyang nakapila. Ang bangketa ay makitid, may mga lamat dito at doon, ngunit para sa kanya, mas ligtas ito kaysa makasalamuha ang mga opisyal na malinaw na nang aabuso sa mga tao. Dahan-dahan siyang naglakad, pinapanatili ang kanyang balanse, upang hindi masyadong umalog ang mga bote sa kanyang kaing. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmatsyag, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi nagpapakita ng takot, tanging isang sinanay na pag-iingat. Gusto lamang niyang dumaan, ayaw niyang makipag-away, lalo na sa kanyang edad na dapit hapon na. Gayunpaman, bago pa man siya makalagpas sa dulo ng bangketa, isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa kanyang mga hakbang. "Hoy, matandang naglalako ng gamot, sandali!" Tumayo si Acosta mula sa kanyang upuan, itinuro siya ng may mapanghamak na kilos. Ang kanyang mukha ay nakangisi na parang nakahanap ng isang madaling target na hindi lalaban. Huminto si Lola Elena. Hindi siya nagulat, bahagya lamang siyang huminga ng malalim. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Acosta. Hindi nang may takot, kundi nang may kapayapaan na nagpabigat sa hangin sa paligid. Nang walang salita, bumalik siya at lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay nanatiling matatag kahit na ang bangketa ngayon ay parang mas mahaba kaysa dati. Ang mga taong nakasaksi ay napigil ang kanilang hininga, ang kanilang mga puso ay kumakabog. Sino ang mag-aakala na ang isang matandang naglalako ay maglalakas loob na lumapit kay Acosta na galit na galit? Ngunit walang pakialam si Lola Elena. Para sa kanya, walang dapat ikatakot hanggat nasa panig siya ng tama. Lumapit si Lola Elena nang may tuwid na likod at payapang tingin. Huminto siya mismo sa harap ni Acosta. Sapat ang layo upang magkatinginan,
ngunit hindi sapat na malapit upang magpakita ng takot. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ang kanyang mga labi ay hindi gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas maraming sinasabi kaysa sa libu-libong salita. Si Acosta, na sanay na makakita ng mga taong nanginginig sa kanyang harapan, ay bahagyang nabagabag sa kapayapaan na iyon. Ngunit agad niya itong itinago sa likod ng kanyang kayabangan. Habang nakapamiwang, tiningnan niya si Lola Elena mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay nagsalita ng magaspang, "Bilisan mo, gawan mo ako ng pampalakas, huwag yung kasing pait ng mukha mo." Ang kanyang mga tauhan ay humalakhak na parang iyon ang pinakanakakatawang biro sa araw na iyon. Ngunit hindi nasaktan si Lola Elena. Tumango lamang siya ng marahan at maingat na inilapag ang kanyang kaing sa lupa. Nang walang pagmamadali, binuksan niya ang pagkakatali ng telang nagpoprotekta sa mga bote, isa-isa. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay mabilis na kumilos, pinipili ang isang bote na naglalaman ng pinaghalong luya, pulot at kaunting luyang dilaw. Isang timpla na mainit ngunit hindi masyadong mapait. Isinalin niya ito sa isang maliit na basong lagi niyang dala at iniabot kay Acosta ng may tapat na paggalang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kanyang prinsipyo, ang paggalang ay bahagi ng pagkatao, hindi isang tanda ng kahinaan. Inagaw ni Acosta ang baso ng walang pasasalamat at ininom ang lahat ng laman nito ng isang lagukan. Umisi siya na parang sinubok niya si Lola Elena at nanalo. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lamang isang maglalako, kundi isang dating sundalo na alam kung kailan mananahimik at kung kailan kikilos. Nang may kilos na payapa ngunit puno ng karanasan, tinimpla ni Lola Elena ang inumin na parabang nagsasagawa ng isang sagradong pang-araw-araw na ritual. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay hindi nanginginig kahit kaunti habang isinasalin ang pinaghalong mga halamang gamot sa maliit na baso. Pinili niya ang mga sangkap na alam niyang magbibigay ng mainit, ngunit hindi matapang na lasa. Matandang luya, kaunting purong pulot, at katas ng tawa-tawa na pinababad ng magdamag. Bawat patak ng inuming iyon ay resulta ng isang gawi na binuo sa loob ng dekada. Hindi lamang isang inumin, kundi isang pamana ng kaalaman na ipinasa mula sa kanyang mga ninuno. Hindi siya nagsalita habang nagtitimpla, nakatuon lamang sa sukat at balanse ng lasa. Na para bang ang mundo sa kanyang paligid, ang mga tao, ang peking checkpoint, maging si Acosta na nakangisi, ay walang halaga kumpara sa katumpakan ng kanyang timpla. Matapos ihanda ang inumin, iniabot niya ang baso gamit ang dalawang kamay, isang kilos na karaniwan niyang ginagawa sa sinuman, maging hari man o pulubi. Tinanggap ni Acosta ang baso gamit ang isang kamay at ininom ang laman nito ng isang lagukan na para bang gusto niyang patunayan na malakas siya kahit sa mapait na inumin. Napapikit siya sandali, marahil nagulat sa mainit na lasa na nagbigay ginhawa sa kanyang lalamunan. Ngunit ang lasang iyon ay hindi nagpalambot sa kanya. Sa halip, inihagis niya ang basong walang laman sa lupa, at ang tunog ng pagkabasag nito ay sumira sa panandali ang kapayapaan na namayani. "Masarap din pala," ungol niya, "pero hindi ako magbabayad. Isipin mo na lang na ambag yan sa bayan." Ang kanyang mga tauhan ay muling tumawa, mas malakas kaysa dati. Nanatiling tahimik si Lola Elena sandali, tinitingnan ang mga basag na piraso sa kanyang paanan, at pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na mahinahon, kundi matalim na parang isang espadang kakahugot lang mula sa kaluban nito. Tinitigan ni Lola Elena si Acosta nang hindi kumukurap. Ang hangin sa paligid ay tila huminto. Sa isang boses na payapa ngunit matatag, sinabi niya, 20 piso lang po lahat, iho. Ang pangungusap ay simple, magalang, at tinawag pa siyang iho. Isang tawag na puno ng paggalang mula sa isang nakatatanda sa mas bata. Ngunit para kay Acosta, ito ay parang isang hamon. Namula ang kanyang mukha, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, at ang kanyang galit ay sumabog na parang apoy na matagal nang pinigilan. "Hoy, matanda, hindi mo ba alam kung sino ako?" "Ha?" sigaw niya habang tumatayo ng tuwid. Sinusubukang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang tindig. "Opisyal ako ng gobyerno, isipin mo na lang na ambag mo na iyan sa bayan. Ngayon, umalis ka na bago pa kita dalhin sa presinto." Nang hindi naghihintay ng sagot, inihagis ni Acosta ang basong walang laman sa lupa ng buong lakas. Ang mga piraso nito ay nagkalat, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw.
Ang tunog ng pagtama ng salamin ay sumira sa katahimikan na para bang ito ang panimulang senyales ng isang paparating na bagyo. Umisi siya ng may pagtatagumpay. Sigurado siyang agad na aalis si Lola Elena, nanginginig at nakayuko tulad ng ibang mga mamamayan. Ngunit nagkamali siya. Nanatili si Lola Elena sa kanyang kinatatayuan. Hindi umurong kahit isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng habag, kundi matalim na parang isang agila na nakakita na ng napakaraming kawalang katarungan. Sa likod ng kanyang simpleng matandang katawan, may isang bagay na nagsisimulang bumangon. Hindi galit, kundi isang determinasyon na isinilang mula sa isang prinsipyong hindi maaaring tawaran. Ang hustisya ay dapat ipatupad, kahit na kailangan itong magsimula sa isang matandang naglalako ng herbal na inumin. Lalong nainis si Acosta nang makita si Lola Elena na hindi natitinag. Para sa kanya, ang kapayapaan ng matandang babae ay hindi isang tanda ng karunungan, kundi isang insulto sa otoridad na kanyang inaangkin. Nang may nakausling dibdib at dumadagundong na boses, muli siyang sumigaw. Opisyal ako ng gobyerno, sino ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang maningil. Isipin mo na lang na ambag mo na iyan sa bayan. Ngayon, umalis ka na. Binigkas niya ang salitang ibayan na para bang ito ay isang sagradong kalasag na maaaring magtakip sa lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit ang kanyang pinoprotektahan ay hindi ang mga tao, kundi ang kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang mga tauhan ay sumigaw din, lumilikha ng isang panggigipit na karaniwang epektibo upang pasunurin ang sinuman. Ngunit si Lola Elena ay hindi isang ordinaryong mamamayan na madaling matakot sa uniforme at malakas na boses. Sa isang boses na nananatiling payapa ngunit matatag, sumagot si Lola Elena, naglalako ako hindi para sa bayan, kundi para sa aking sarili. Kaya, pakibayaran na lang po ang 20 piso ngayon din. Ang pangungusap ay simple, ngunit naglalaman ng isang prinsipyong hindi maaaring ikompromiso. Ang pagsusumikap ay dapat pahalagahan. Gaano man kaliit ang halaga nito. Hindi siya humingi ng higit, hindi siya nag-utos, humingi lamang siya ng kung ano ang nararapat sa kanya. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dignidad, tungkol sa hustisya, at tungkol sa pagtuturo na walang sinuman ang maaaring basta na lang kumuha ng isang bagay na hindi sa kanila, lalo na sa dahilan ng kapangyarihan. Si Acosta, na hindi sanay na kinakalaban, ay sandaling natigilan. Pagkatapos, ang kanyang galit ay sumabog na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Hindi na siya nagsalita. Pinili niya ang karahasan bilang kanyang huling sagot. Sumabog ang galit ni Acosta ng walang kontrol. Hindi siya sanay na kinakalaban, lalo na ng isang matandang naglalako. Nang walang pag-iisip, iwinasiwas niya ang kanyang kanang paa at sinipa ang kaing na nakalatag sa lupa ng buong lakas. Ang basket na yari sa yantok ay tumilapon. Ang mga bote ng salamin sa loob nito ay nagbanggaan at pagkatapos ay nabasag at nagkalat sa mainit na aspalto. Ang mga pampalasa, luyang dilaw, luya, tawa-tawa, ay tumapon at humalo sa mga basag na salamin at likidong dumaloy na parang luha ng lupa. Ang maanghang at mainit na amoy ay kumalat sa hangin. Na para bang pati ang kalikasan ay nagdadalamhati sa kalupitan na kasasaksak lang. Tanging nakatingin lamang si Lola Elena, hindi gumagalaw. Ang kanyang dibdib ay marahang kumabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan sa pagkakita sa isang taong dapat na nagpoprotekta sa mga tao, na siya pang sumisira sa gawa ng isang matandang tapat na nagtatrabaho. Ang mga basag na salamin ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, lumilikha ng isang masakit na refleksyon sa mga mata ng mga saksi. Ilang residente ang napigil ang kanilang hininga. May bumulong ng mahina. Diyos ko po. Ang boses na iyon ay agad na nalunod sa lalong tumitinding tensyon. Walang sinumang naglakas loob na magsalita ng mas malakas. Walang sinumang naglakas loob na lumapit. Alam ng lahat na ang paglaban kay Acosta ay nangangahulugang isugal ang sarili sa isang panganib na hindi masukat. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mga paninda, nakatayo ng tahimik si Lola Elena. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagpipigil sa napakalaking emosyon. Alam niyang hindi ito tungkol lamang sa mga bote na nabasag, kundi tungkol sa isang prinsipyong niyuyurakan. At kahit na 65 taong gulang na siya,
hindi pa niya nakakalimutan kung paano tumayo ng tuwid sa gitna ng bagyo, lalo na ang isang bagyong nilikha ng isang taong nawalan ng konsensya. Isang motorista na kanina pa nanonood mula sa malayo ay hindi na nakatiis sa kanyang nakikita. Sa nanginginig ngunit tapat na boses, marahan siyang sumigaw. "Umalis na po kayo dyan, Nay. Huwag niyo nang hintayin." Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi dahil sa takot kay Acosta, kundi dahil sa awa kay Lola Elena. Isang matandang babae na malinaw na walang kasalanan ay kailangang danasin ang ganitong kalupitan. Ilang residente ang marahang tumango. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw na parang may gustong sabihin. Ngunit ang boses ay hindi kailanman lumabas. Ang takot ay matagal nang naging isang hindi nakikitang pader na nagkukulong sa kanilang katapangan. Alam nilang si Acosta at ang kanyang mga tauhan ay hindi mag-aatubiling gumanti sa sinumang itinuturing nilang nakikialam. Kaya't pinili nilang manahimik, umaasang agad na aalis si Lola Elena bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi kalayuan, isang binatang nakasuot ng asul na t-shirt ang biglang humakbang pasulong. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang dibdib ay nakausli. Hindi niya matiis na makita ang kawalang katarungan na nangyayari sa kanyang harapan. "Hayaan niyo na ang matanda, sobra na kayo," sigaw niya ng malakas. Ngunit bago pa man siya makalapit, dalawa sa mga tauhan ni Acosta ang humarang sa kanya. Itinulak ng isa sa kanila ang kanyang dibdib ng marahas habang sumisigaw. "Hoy, huwag kang makialam dito." Ang binata ay nagkuyom ng kanyang kamao. Ngunit nang makita niya ang bilang ng mga kalaban at ang posisyon ni Lola Elena na dehado, pinili niyang magtimpi. Alam niyang ang paglaban ngayon ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Nang may mga matang puno ng panghihinayang, dahan-dahan siyang umatras, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman inalis kay Lola Elena na parabang nangangako ng tahimik. Kung mayroon mang makakatulong sa kanya, marahil hindi siya iyon ngayon, ngunit balang araw. Samantala, sa gitna ng mainit na kalsada, si Lola Elena ay nanatiling nakatayo mag-isa, ngunit hindi kailanman tunay na nag-iisa. Naramdaman ni Acosta na kumpleto na ang kanyang tagumpay. Lumapit siya kay Lola Elena nang may mga hakbang na puno ng kayabangan. Hindi siya nasiyahan sa pagsira lamang sa kanyang mga paninda. Nais niyang ipahiya ang matandang babae sa harap ng lahat. Sa magaspang na kamay, itinulak niya ang balikat ni Lola Elena habang sinasabing, "Umalis ka na dito at linisin mo iyang mga sirang paninda mo." Ang tulak ay napakalakas kaya't nawala ng balanse si Lola Elena. Ang kanyang marupok na katawan ay bumagsak sa lupa, ang kanyang puwit ay lumapag sa mainit na aspalto na kakatapos lang ihurno ng araw. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang pagbagsak, kundi ang malamig na tingin ni Acosta na tila nagagalak sa kanyang pagdurusa. Na para bang ang edad at pagsusumikap ni Lola Elena ay walang halaga sa kanyang mga mata. Bago pa man siya makabangon, ang kanyang kanang kamay ay nakasagi ng isang matulis na bagay, isang basag na piraso ng bote na nakakalat sa kanyang paligid. Dahan-dahang dumaloy ang dugo mula sa kanyang palad. Pulang-pula sa gitna ng mga natapong pampalasa. Tinitigan niya ang sugat sandali, hindi nang may sakit, kundi nang may malalim na kalungkutan. Sa kanyang puso, nagtanong siya, bakit ang taong dapat na nagpoprotekta sa mga tao ay siya pang nagiging maninila? Bakit ang unipormeng dati niyang iginagalang ay ginagamit na ngayon para mang-api? Muntik nang tumulo ang kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Ayaw niyang bigyan ng kasiyahan si Acosta sa pamamagitan ng pagpapakita ng takot o kahinaan. Sa likod ng sugat sa kanyang kamay ay may sugat na mas malalim, isang sugat ng nawasak na tiwala, niyurakang pag-asa, at dignidad na hinamak sa publiko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nagsimulang bumangon, hindi galit, kundi isang determinasyon na isinilang mula sa katahimikan. Ang hustisya ay dapat ipatupad, kahit na kailangan itong magsimula sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga tiwaling pulis na nakatayo sa paligid ni Acosta ay hindi napigilan ang kanilang pagtawa. Humalakhak sila ng malakas. Ang kanilang mga boses ay umalinggaw sa gitna ng mainit na kalsada, malakas, mapanlait, at puno ng pang-aasar. Para sa kanila, ang tanawin ni Lola Elena na bumagsak na may duguan na kamay ay ang pinaka-nakakatawang panoorin sa araw na iyon. Isa sa kanila ay tinapik pa ang likod ni Acosta habang sinasabing, "Angas mo, boss. Akala mo kung sino iyang matandang iyan, naghahamon pa."
Ang kanilang pagtawa ay hindi lamang isang pagpapahayag ng kasiyahan, kundi isang psikolohikal na sandata. Isang paraan upang pahinain ang dignidad ng biktima at palakasin ang kanilang pangingibabaw. Ang mga taong nakasaksi ay tanging nakayuko lamang, pinipigilan ang kanilang hininga, pinipigilan ang kanilang galit, pinipigilan ang kanilang pag-asa. Walang nangahas na magsalita, walang nangahas na magtaas ng kamera. Ang takot ay matagal nang naging hari sa kalsadang iyon. Ngunit sa likod ng tahimik na mukha ni Lola Elena, may isang bagay na nagbabago. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tinitigan lamang niya isa-isa ang mga mukha ng mga tiwaling opisyal, lalo na si Acosta, nang may mga matang dahan-dahang nagbago mula sa kalungkutan tungo sa pagiging matalim, kalmado, at puno ng kontrol. Noong kanyang kabataan, ang ganitong tingin ay minsang nagpatahimik sa mga kaaway ng Estado. Ngayon, sa kanyang katandaan, ang tinging iyon ay muling lumitaw. Hindi para pumatay, kundi para ipagtanggol ang dignidad ng Nyurakan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim, nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang katawan, inaalala ang disiplinang humubog sa kanya noon. Maaaring malakas ang kanilang pagtawa, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, iisa lamang ang boses na umuulit. Tama na! At mula roon, sa isang katahimikang puno ng lakas, nagsimulang bumangon si Lola Elena, hindi lamang mula sa lupa, kundi mula sa pasensyang umabot na sa hangganan. Isang mamamayan na kanina pa sinusubukang i-record ang pangyayari gamit ang kanyang cellphone, ay biglang nilapitan ng isang tauhan ni Acosta. Nang walang babala, inagaw ng lalaki ang cellphone mula sa kanyang kamay at inihagis ito sa aspalto hanggang sa mabasag ang screen. Anong ginagawa mo? Huwag kang makialam sa usapan ng iba, sigaw niya habang itinutulak ang dibdib ng mamamayan hanggang sa matumba ito. Ang tunog ng pagtama ng cellphone sa kalsada ay nagpatigil sa hininga ng ilan. Walang nangahas na magprotesta, walang nangahas na tumulong. Alam ng lahat na sa ilalim ng anino ni Acosta at ng kanyang mga tauhan, ang katotohanan ay maaaring wasakin sa isang sipa lamang. Maging ang digital na ebidensya ay hindi ligtas. Paano pa kaya ang marupok na katawan ng isang matandang naglalako? Ang takot ay kumalat na parang hamog, bumabalot sa bawat isa na nakasaksi. Pinipili nilang manahimik bilang proteksyon sa sarili. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Lola Elena ay nanatiling tahimik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ipon ng isang bagay na mas mahalaga pa sa galit, ang sinanay na kapayapaan. Alam niyang ang emosyonal na reaksyon ay magbibigay lamang sa kanila ng dahilan para lalong maging marahas. Kaya't pinili niya ang isang katahimikang puno ng kahulugan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa lupa. Ang kanyang katawan ay matanda na, ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi natitinag. Pinagpagan niya ang alikabok mula sa kanyang damit ng may payapang kilos, at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang kanang kamay na duguan. Ang dugo ay hindi isang tanda ng pagkatalo, ito ay isang tanda na ang kanyang dignidad ay sinubo. At sa kanyang matalim na mga mata, wala nang pag-aalinlangan. Hindi niya kailangan ng cellphone para patunayan ang katotohanan. Siya mismo ang magiging ebidensya. Buhay, tuwid at hindi matitinag. Sa kanyang puso, marahan niyang sinabi, kung gusto ninyong magpakita ng lakas, ipapakita ko sa inyo ang disiplina. At mula roon nagsimula ang kanyang unang kilos. Tumayo ng tuwid si Lola Elena. Ang kanyang paghinga ay malalim ngunit kalmado, tulad ng isang payapang alon bago ang bagyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng habag, kundi matalim at nakatuon. Ang mga mata ng isang sundalo na bumalik na sa larangan ng digmaan. Hindi siya nagsalita, hindi sumigaw, hindi man lang nagpakita ng galit. Ang tanging naroon ay isang nakakatakot na kapayapaan. Isang kapayapaang isinilang mula sa dekada ng disiplina. Dahan-dahan niyang inilipat ang bigat ng kanyang katawan sa kanyang kaliwang paa, pagkatapos ay bahagyang ibinaluktot ang kanyang kanang tuhod, kumukuha ng isang pangunahing posisyon ng kuda-kuda. Ang unang tindig sa sining ng pakikipaglaban na itinuro sa kanya noon sa pagsasanay. Ang kanyang duguan na kamay ay dahan-dahan niyang ikinuyom, hindi para pigilan ang sakit, kundi para daluyan ang enerhiya sa kanyang paligid. Ang pagtawa ni Acosta at ng kanyang mga tauhan ay dahan-dahang humina. Mayroong nagbago sa hangin, isang bagay na nagparamdam sa kanila ng hindi komportable. Na para bang ang anino ng kanilang nakaraan ay biglang bumalik.
Noong una, nakangisi pa rin si Acosta, iniisip na aalis lamang si Lola Elena habang umiiyak. Ngunit nang makita niya ang kanyang tindig, sumigaw ang kanyang instinct na mayroong mali. Bago pa man siya makakilos, kumilos na si Lola Elena. Sa isang bilis na hindi kapanipaniwala para sa kanyang edad, humakbang siya pasulong. Ang kanyang katawan ay pumailan lang na parang isang palaso. Isang tumpak na suntok ang tumama sa panga ni Acosta. Mabilis, tiyak at puno ng kontroladong lakas. Natumba si Acosta, nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang bibig ay nakabukas ng walang tunog. Bago pa man siya makabalanse, isang sipa mula kay Lola Elena ang tumama sa kanyang tiyan, nagpatumba sa kanya ng malakas sa aspalto. Umalimbukay ang alikabok, ang kanyang malaking katawan ay nakahandusay na parang isang sako na inihagis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kanyang dignidad na nawasak sa harap ng kanyang mga tauhan. At sa ibabaw niya, nakatayo si Lola Elena, kalmado, tuwid at hindi matitinag. Tulad ng isang bundok na nagpaalala lang sa langit, ang edad ay hindi sukatan ng lakas. Nakahandusay si Acosta sa aspalto. Hirap siyang huminga. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya at sakit. Ang kanyang mga tauhan, na sanay na makita ang kanilang amo na nananakot ng mga tao, ay ngayon ay natigilan sa pagkalito. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay sabay-sabay na tumakbo palapit kay Lola Elena nang may nag-aalab na galit. Sugurin niyo yan, sigaw ng isa sa kanila. Ang 5 matitipunong lalaki ay agad na bumuo ng isang pormasyon, pinalibutan si Lola Elena mula sa lahat ng direksyon. Inakala nilang sapat na ang bilang at pisikal na lakas upang patumbahin ang matandang babae sa loob ng ilang segundo. Isa sa kanila ay gumisi pa. Lola, umuwi ka na lang at matulog ng tanghali. Ngunit hindi na tinag si Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw, tinitingnan ang posisyon ng bawat kalaban. Inaalala ang mga prinsipyo ng labanan na itinuro sa kanya noon. Ang maraming kalaban ay hindi hinaharap sa lakas, kundi sa bilis at katahimikan. Hindi niya hinintay na sila ang unang sumugod. Sa isang mabilis na kilos, tumalon siya sa gilid, iniiwasan ang unang kamay, pagkatapos ay umikot at sinipa ang tuhod ng pangalawang opisyal hanggang sa bumagsak itong umuungol. Bago pa man makakilos ang iba, ang kanyang sinanay na kamay ay hinawakan na ang pulso ng pangatlo, binaligtad ang direksyon ng kanyang atake, at pagkatapos ay pinatumba ito sa isang tiyak na paghagis. Ang kanyang mga kilos ay hindi magaspang kundi episyente. Bawat hakbang, bawat ikot, bawat tama ay resulta ng libu-libong oras ng pagsasanay na hindi niya kailanman ipinagmayabang. Ang mga taong nakasaksi ay natulala, ang kanilang mga bibig ay nakabukas, ang kanilang hininga ay napigil. Walang sinuman ang nag-akala na ang matandang katawan na iyon ay nagtatago ng isang lakas na napakasukat at nakamamatay. At sa loob ng ilang segundo, 2 pang opisyal ang bumagsak. Isa dahil sa siko na tumama sa sikmura, at isa pa dahil sa isang walis ng paa na nagpadulas sa kanya at tumama sa aspalto. Si Lola Elena ay nakatayo pa rin sa gitna ng bilog. Ang kanyang hininga ay kalmado, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Na para bang katatapos lang niyang mag-unat, hindi makipaglaban sa 5 lalaki ng sabay-sabay. Ang mga kilos ni Lola Elena ay hindi isang pagsabog ng emosyon, kundi isang sayaw ng disiplina na hinasa sa loob ng dekada. Bawat atake na kanyang ginawa ay puno ng kontrol, hindi labis, hindi malupit, sapat lamang para maparalisa ng hindi permanenteng makakasakit. Alam na alam niya ang mga pressure point ng katawan ng tao. Alam kung kailan ikot, kung kailan pipigilan, at kung kailan ilalabas ang lakas. Nang sinubukan ng ika-4 na opisyal na sumugod mula sa likod, bahagya lamang siyang yumuko, hinayaang ang momentum ng kalaban ang magpatumba sa kanya, at pagkatapos ay mabilis na idiniin ang siko sa kanyang likod hanggang sa hindi na makabangon ang lalaki. Sinubukan ng ika-5 na sumipa. Ngunit umiwas si Lola Elena sa isang maliit na hakbang, pagkatapos ay sinunggaban ang kanyang bukong-bukong at pinatumba ito sa isang simpleng teknik ng pagwawalis na nakamamatay. Walang labis na sigaw ng sakit, tanging mga maikling ungol at mga katawang bumabagsak isa-isa sa mainit na aspalto. Sa gitna ng kalsada na dati puno ng takot, ngayon ay may ibang uri ng panginginig, isang panginginig ng paghanga. Nakatayo si Lola Elena sa gitna ng 5 katawang walang magawa. Ang kanyang hininga ay kalmado, ang kanyang tindig ay tuwid.
Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng tagumpay. Tanging isang kapayapaan na isinilang mula sa paniniwalang ang hustisya ay hindi laging nangangailangan ng korte, minsan sapat na ang isang matatag at tamang aksyon. Ang kanyang mga paa, na nakayapak dahil natanggal ang kanyang tsinelas habang gumagalaw, ay nakatayo sa parehong lupa. Ang lugar kung saan nawasak ang kanyang mga paninda at tumulo ang kanyang dugo. Ngunit ngayon, ang lupang iyon ay hindi na isang saksi ng kahihiyan, kundi isang saksi ng pagbangon. Hindi siya nagsalita, hindi naghamon, hindi man lang tumingin sa mga taong nakasaksi. Nakatayo lamang siya, tahimik, malakas, at puno ng dignidad. Tulad ng isang matandang puno na sa wakas ay ipinakita ang kanyang mga ugat na hindi kailanman natitinag, kahit na sunod-sunod ang pagdating ng bagyo. Sa loob ng ilang minuto, ang 6 na tiwaling opisyal, kasama si Acosta na nakahandusay pa rin at hawak ang kanyang tiyan, ay nakalatag na walang magawa sa mainit na aspalto. Walang sinuman ang makabangon. Sila na dati puno ng kayabangan, ngayon ay tanging umuungo na lamang. Hirap huminga, ang kanilang mga mukha ay maputla dahil sa hiya at takot. Sa kanilang paligid, ang kapaligiran na dati puno ng tensyon ay ngayon ay naging isang dagundong ng paghanga. Ang mga residente na dati tahimik at nakayuko ay ngayon ay dahan-dahang nag-angat ng kanilang mga ulo. Ang kanilang mga mata ay nagniningning, ang kanilang mga labi ay nakabukas, at mula sa bibig ng isang matandang lalaki ay narinig ang isang malakas na sigaw. "Mabuhay si nanay!" Ang sigaw na iyon ay agad na sinundan ng iba pa. Nagsisigawan, pumapalakpak, na parang isang lungsod na sa wakas ay natagpuan muli ang kanyang boses, matapos ang matagal na pananahimik dahil sa takot. Maging ang mga maliliit na bata na nagtatago sa likod ng kanilang mga ina ay ngayon ay tumatakbo palabas, itinuturo si Lola Elena ng may mga matang puno ng paghanga. Ilang residente na dati takot maglabas ng kanilang cellphone ay ngayon ay mailakas ng loob na itaas ito muli. Ang mga daliri na dati nanginginig ay ngayon ay mabilis na pinipindot ang numero ng emergency. "Hello, Presinto. Pakipuntahan po kami dito. May mga nangungotong na pulis na nanakit ng sibilyan. Pero napasuko na po sila ng isang lola na naglalako ng gamot." Ang boses ay puno ng halo-halong emosyon at pagmamalaki. Ang iba ay abala sa pagkuha ng mga larawan ng eksena, hindi para maging viral, kundi bilang patunay na mayroon pa ring katapangan. Maging sa pinaka hindi inaasahang katawan. Walang sinumang nangahas na abalahin si Lola Elena. Tinitingnan lamang nila siya mula sa malayo ng may malalim na paggalang. Sa gitna ng mga sigawan, si Lola Elena ay nanatiling tahimik. Hindi siya ngumiti, hindi nagtaas ng kamay, hindi humingi ng papuri. Nakatingin lamang siya sa langit sandali at pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa tabi ng kanyang mga sirang paninda. Naghihintay ng may kapayapaan na ang tunay na hustisya ay darating, hindi mula sa kanyang mga kamay, kundi mula sa sistemang dapat na gumagana para sa mga tao. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto mula nang tumawag sa emergency. Ang tunog ng sirena ng patrol car ay narinig na mula sa malayo. Ang mga residente na nakakumpol pa rin ay agad na nagbigay daan, hinayaang pumasok ang 2 sasakyan ng pulis at huminto mismo sa lugar ng insidente. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula sa unang sasakyan ay bumaba ang isang mataas na opisyal na may maayos na uniforme at seryosong ekspresyon. Ito ang hepe ng pulisya. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang mga hakbang ay matatag, ngunit agad na napansin ng kanyang mga mata ang isang figura na payapang nakaupo sa gitna ng kalsada. Nang makita niya si Lola Elena, bumagal ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-iingat tungo sa paggalang. Nang walang pag-aalinlangan, huminto siya, tinitigan si Lola Elena sandali at pagkatapos ay nagbigay ng isang perpektong saludo ng militar. Tuwid ang siko, ang palad ay nakadikit sa sentido, tuwid ang katawan. Ang kilos na iyon ay hindi lamang isang protokol, kundi isang tahimik na pagkilala sa figura sa kanyang harapan. Ang mga taong nakasaksi ay nagtaka. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang hepe ng pulisya na karaniwang tumatanggap ng saludo ay siya pang nagbibigay pugay sa isang matandang naglalako. Ngunit para sa hepe, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Alam na alam niya kung sino si Lola Elena. Hindi mula sa kanyang simpleng anyo, kundi mula sa isang alamat na narinig niya noon sa akademya.
Sa likod ng simpleng duster at tapis, nakatayo ang isang babaeng dating sandigan ng bansa. Sa mga pinakalihim at mapanganib na misyon. Hindi siya kailanman humingi ng parangal, hindi kailanman lumabas sa balita, ngunit ang kanyang pangalan ay tahimik na iginagalang ng mga matataas na opisyal. At ngayon, sa gitna ng mainit na kalsada na ito, nakaupo siya na may duguan na kamay at sirang mga paninda. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtanggol ng hustisya na hindi kailanman nagretiro sa kanyang tungkulin. Yumuko ng bahagya ang hepe. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng paggalang. Lola Elena, bakit po kayo naririto? Bago pa man makasagot si Lola Elena, isang babaeng nasa katanghalian na kanina pa nakatayo sa unahan ng mga residente ang humakbang pasulong. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malakas at puno ng kumpiyansa. Hepe, tulungan niyo po kami. Itong si Lola Elena ay tinrato ng hindi makatao ng mga opisyal na iyan, sabi niya habang itinuturo si Acosta na nakahandusay pa rin. Isa-isa, nagsimulang magsalita ang mga residente, ikinukwento kung paano nagsagawa ng peking checkpoint si Acosta at ang kanyang mga tauhan, humingi ng sapilitang pera, ininsulto ang mga motorista, at pagkatapos ay sinira ang mga paninda ni Lola Elena, dahil lamang sa naglakas loob siyang maningil ang 20 piso. May nagpakita ng mga basag na bote. May nagturo sa kamay ni Lola Elena na duguan pa rin. May gumaya sa mga masasakit na salita ni Acosta. Lahat ay nagsalita ng may iisang boses. Ang hustisya ay dapat ipatupad, hindi lamang para kay Lola Elena, kundi para sa lahat ng residente na matagal ng takot magsalita. Nakikinig ang hepe ng may namumulang mukha, pinipigilan ang galit. Tiningnan niya si Acosta at ang kanyang mga tauhan na ngayon ay mukhang maputla. Nanginginig ang kanilang mga katawan, hindi dahil sa mga sugat, kundi dahil alam nilang magbabago ng husto ang kanilang kapalaran. Nang walang salita, nagbigay ng senyas ang hepe sa kanyang mga tauhan. Agad na inaresto ng mga pulis na dumating ang 6 na opisyal, ginalugad, pinusasan, at pagkatapos ay dinala sila sa mobile ng bilangguan. Walang paglaban, walang protesta. Alam nilang sa pagkakataong ito, hindi sila makakapagtago sa likod ng kanilang uniforme. Samantala, muling tiningnan ng hepe si Lola Elena. Ang kanyang boses ngayon ay mas malumanay. Lola, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, marahil ay magpapatuloy pa ang krimen na ito. Tumango lamang ng marahan si Lola Elena at pagkatapos ay nagsalita ng maikli. Gusto ko lang pong bayaran ang paninda ko, hepe. Yun lang po. At sa likod ng simpleng pangusap na iyon, nakapaloob ang isang prinsipyong nagpayuko sa buong hanay ng pulisya doon. Tinitigan ng hepe si Lola Elena sandali at pagkatapos ay humarap sa kanyang mga tauhan na nakatayo pa rin. Sa isang matatag na boses na narinig hanggang sa dulo ng pulutong, sinabi niya, dapat ninyong malaman kung sino si Lola Elena. Huminto siya sandali, hinayaang lumaganap ang tensyon at pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi lamang siya isang maglalako. Siya ay isang retiradong sundalo ng Special Forces ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, isa sa mga pinakamahuhusay na sundalong naglingkod sa ating bansa. Sa loob ng dekada, nagsagawa siya ng mga lihim na misyon para sa kapakanan ng bansa nang hindi kailanman humingi ng pagkilala. Ang mga mukha ng mga pulis ay nagbago mula sa pagtataka tungo sa malalim na paggalang. Maging ang ilan sa kanila na mas matanda ay marahang tumango, na parang naaalala ang mga lumang kwento na narinig nila sa kampo. Si Acosta at ang kanyang mga tauhan na dinadala sa sasakyan ay tumingin kay Lola Elena ng may nanlalaking mga mata. Ngayon, alam na nila, hindi lamang sila natalo ng isang matanda, kundi ng isang buhay na alamat. Isa sa mga residente, isang guro sa elementarya na nakasaksi mula pa sa simula, ay dahan-dahang lumapit at nagsalita ng may emosyon. Nakita po naming lahat ang nangyari, hepe. Si Lola Elena ay tinrato ng magaspang dahil lamang sa paghingi ng kanyang karapatan. Handa po kaming maging saksi. Ang pahayag na iyon ay sinundan ng sabay-sabay na pagtango mula sa 12 ng residente. Wala nang takot. Ang takot na matagal nang bumihag sa kanila ay ngayon ay nawasak kasama ng mga bote ni Lola Elena. Pinalitan nito ng isang kolektibong katapangan na isinilang mula sa hustisyang ipinatupad. Tumango ang hepe ng may pasasalamat. Alam niyang hindi ito tungkol lamang sa paghuli ng mga tiwaling opisyal, kundi isang sandali ng pagbangon ng komunidad mula sa kultura ng pananahimik.
At sa gitna ng lahat, si Lola Elena ay nanatiling payapang nakaupo. Ang kanyang duguan na kamay ay ngayon ay binabalutan na ng tela ng isang batang ina. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya mismo ay naging pinakamalakas na boses sa araw na iyon. Na ang hustisya ay hindi nakikilala ng edad at ang dignidad ay hindi kailanman nagreretiro. Agad na inutos ng hepe sa kanyang mga tauhan na dalhin ang 6 na opisyal sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Walang prosesong pinaluwag, walang puwang para sa negosasyon. Agad silang ikinulong, ininteroga, at lahat ng ebidensya, mula sa mga testimonya ng mga residente, mga record na nailigtas, hanggang sa opisyal na ulat, ay agad na tinipon. Sa loob ng wala pang 24 na oras, ang kaso ay inilipat sa mga may kapangyarihang investigador. Tiniyak mismo ng hepe na ang proseso ay magiging transparent, hindi tulad ng mga illegal na checkpoint na sumisira sa tiwala ng publiko. Inimbitahan pa niya ang mga kinatawan ng mga residente na dumalo sa paunang pagsisiyasat bilang isang anyo ng pagkilala na sila ay bahagi ng tunay na pagpapatupad ng batas. Hininga ng pahayag si Lola Elena, hindi bilang isang mahinang biktima, kundi bilang isang matatag at malinaw na saksi. Bawat salita niya ay binigkas ng may kapayapaan, walang emosyon, ngunit puno ng moral na lakas. Mabilis na isinagawa ang paglilitis dahil sa napakalinaw na ebidensya at sa napakalakas na suporta ng komunidad. Dumalo si Lola Elena sa korte suot ang parehong simpleng duster at tapis, payapang nakaupo sa gitna ng mga residenteng dumating upang magbigay ng testimonya. Hindi kinailangan ng mahabang panahon ng hukom para maglabas ng hatol. Ang 6 na opisyal ay idineklarang nagkasala sa pag-abuso sa kapangyarihan, pangingikil at karahasan laban sa mga sibilyan. Tinanggal sila sa serbisyo ng walang karangalan at hinatulan ng pagkakakulong ayon sa bigat ng kanilang mga paglabag. Ang korte, na dati tensyonado, ay naging isang lugar na puno ng ginhawa. Hindi dahil sa nagantihang paghihiganti, kundi dahil sa wakas ay nagsalita ang hustisya. Sa labas ng korte, nagyakapan ang mga residente. Walang labis na sigawan ng tagumpay, tanging mga ngiti ng ginhawa. Ngayon, ang unipormeng iyon ay muling nagkaroon ng kahulugan. At sa gitna nilang lahat, dahan-dahang naglakad si Lola Elena palayo sa korte. Hindi bilang isang bayaning naghahanap ng papuri, kundi bilang isang matandang babae na nais lamang mamuhay ng may prinsipyo, bayaran ang 20 piso kung iinumin ang kanyang paninda. Ang desisyon ng korte ay naging usap-usapan sa buong lungsod sa loob ng ilang oras. Hindi lamang dahil sa matatag na hatol, kundi dahil sa figura sa likod ng tagumpay na iyon. Isang matandang naglalako na payapang ipinagtanggol ang kanyang dignidad sa gitna ng kawalang katarungan. Isinulat ng lokal na media ang kanyang kwento, hindi bilang isang sensasyon, kundi bilang isang aral. Na ang katapangan ay hindi laging nagmumula sa malakas na boses, minsan ay mula sa isang tahimik na puno ng prinsipyo. Ang mga dating mayabang na opisyal ay ngayon ay naging isang malinaw na halimbawa na ang uniforme ay hindi isang kalasag at ang kapangyarihan ay hindi isang dahilan para mang-api. Maging sa loob ng pulisya, ang kasong ito ay ginawang batayan para sa ebalwasyon. Paano nangyari na ang mga tulad nila ay nagtagal ang hindi nalalaman at sino pa ang nagtatago sa likod ng mga pekeng tungkulin? Nagsimula ang panloob na reforma. Tahimik ngunit tiyak. Kinabukasan, muling naglakad si Lola Elena sa mga eskinita na dati niyang dinaraanan. Ang kanyang bagong kaing, isang regalo mula sa mga residente, ay gawa sa mas matibay na yantok, ang kanyang mga bote ay masiksik, at sa bawat takip ay may maliit na nakasulat, presyo, 20 oras. Ngunit ngayon, sa tuwing siya ay dumadaan, ang mga residente ay hindi lamang bumibili ng kanyang mga produkto, binabati nila siya ng may paggalang. Hinahabol siya ng mga bata habang tumatawa at inaalok siya ng upuan ng mga ina para magpahinga. Wala nang natatakot na mag-record. Wala nang nananahimik kapag nakakakita ng kawalang katarungan. Hindi kailanman humingi ng parangal si Lola Elena, ngunit binigyan siya ng lungsod ng isang bagay na mas mahalaga, tiwala. At sa gitna ng kanyang payapang mga hakbang, alam niyang ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa isang katawang gumagalaw, kundi pati na rin sa isang pusong patuloy na lumalaban para sa hustisya. Sa araw na iyon, tulad ng mga nakaraang araw, naglakad siya hindi para maalala, kundi para magpaalala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay laging mailakas na yugyugin ang mundo.
At sa dulo ng kwentong ito, may isang aral na dapat nating pagnilayan. Ang hustisya ay hindi nakikilala ng edad, at ang dignidad ay hindi kailanman nagreretiro. Minsan, ang pinakapayapa ang siyang nagtatago ng pinakamalaking lakas.